Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 931. Malaking pagkagulo. Hindi nagmadali si Xiaoyan na simulan ang pagpino ng Heaven Soul Blood Bone Pill pagkatapos lumabas sa mundo ng magma. Ang isang Tier 7 medicinal pill ay hindi isang ordinaryong tier. Sa kanyang kasalukuyang lakas, malamang na ang kanyang mga pagkakataon ay hindi hihigit sa 50% na rate ng tagumpay kahit na sa peak na kondisyon at sa tulong ng isang Heavenly Flame. Ang kanyang pagod na kalagayan pagkatapos na pinuhin ang Earth Demon Puppet ay nagpalala ng mga posibilidad na iyon. Bukod dito, kailangan pa ni Xiaoyan na tipunin ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill. Bukod pa rito, ang pagpipino ng medicinal pill sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring matagumpay na magawa sa unang pagtatangka. Kaya naman, kinailangan ni Xiaoyan na maghanda ng sapat na mga sangkap na panggamot upang maiwasan ang nakakahiyang sitwasyon ng pagkaubos ng mga sangkap na panggamot. Si Xiaoyan ay hindi gumugol ng maraming pagsisikap sa usapin ng paghahanap ng mga sangkap na panggamot. Pagkatapos bigyan si Xiaoli ng listahan ng mga pangalan ng sangkap na panggamot, manonyebre niya ang lakas ng Xiaogate para mabilis na hanapin ang mga ito. Ang ganitong uri ng malawakang paghahanap ay mas mahusay kumpara kay Xiaoyan na naghahanap ng mag-isa. Si Xiaoyan ay naging mas nakaka-relax pagkatapos ipaubaya kay Xiaoli ang paghahanap ng mga sangkap na panggamot. Paminsan-minsan ay gumagala siya sa Inner Academy at nagbibigay ng mga pointer sa ilang miyembro ng Pansgate. Pagkatapos nito, ginugol niya ang natitirang oras sa pagsasanay ng tahimik, umaasa na babalik siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan sa lalong madaling panahon. Naghintay si Xiaoyan ng halos 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, sa wakas ay nakuha ni Xiaoli ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan ni Xiaoyan pagkatapos gumamit ng napakalaking lakas ng tao. Ang bilang ng mga sangkap na panggamot ay naging sanhi din ng labis na kasiyahan ni Xiaoyan. Sa ikatlong araw pagkatapos may hatid ang mga sangkap na panggamot na ito sa mga kamay ni Xiaoyan, siya, habang nagsasanay sa loob ng isang tahimik na silid, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang nakasarang silid ay biglang tumunog sa tunog ng sipol ng hangin pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Nagkaroon pa ng malalim na tunog ng kulog sa loob ng sipol ng hangin. Isang hindi nakikitang lakas ang naging dahilan ng paglawak at pag-flutter ng mga damit ni Xiaoyan. Ang kanyang puting kulay na panlabas na damit ay gumagalaw din ng walang anumang hangin. Bahagyang kumislap ang isang glow sa loob ng maitim na mga mata ni Xiaoyan. Baka sa gilid ng bibig niya ang bahagyang ngiti. Sa sandaling ito, tila naabot na ni Xiaoyan ang pinakamabuting kalagayan na napuntahan niya mula noong siya ay sumulong sa 6-star Daohuang. Oras na. Isang mahinang ungol ang ipinadala mula sa bibig ni Xiaoyan. Dahan-daang tumayo ang kanyang katawan. Ang kanyang figure ay natatakpan ng isang puting windbreaker, na naging dahilan upang lumitaw siya ng sobrang tangkad. Itinaas niya ang kanyang ulo at mahinang bamulong. Kung ganoon, magsisimula na tayo. Ang rumaragasang tunog ng kulog ay bumasag sa hangin, na sumire sa tahimik na kapaligiran ng silid. Ang katawan ni Xiaoyan ay unti-unting naging malabo. Naging malabo ang kanyang figure. Ilang sandali pa, nawala ito sa kakaibang paraan. May mga hagdan na gawa sa bato sa isang lugar sa gitna ng Inner Academy. Sa tuktok ng rock stairs ay isang maliit na plataporma na maaaring tumanggap lamang ng 2 taong nakaupo na nakakross ang paa. Ang lugar na ito ay ang pinakamataas na bahagi ng Inner Academy. Bawal pumasok dito ang mga ordinaryong estudyante. Kung ang isa ay magtataas ng ulo habang nasa Inner Academy upang tingnan ang lugar na ito, makikita ang isang maliit na plataporma na sinusuportahan lamang ng isang manipis na hagdanan na gawa sa bato. Maaaring tingnan ng isa ang buong Inner Academy sa pamamagitan ng pagtayo sa platform na ito. Katulad nito, ang lugar na ito ay makikita ng lahat sa loob ng Inner Academy. Ang hagdan at ang plataporma ay matagal nang naitayo. Ayon sa First Elder, ang lugar na ito ay kung saan nagsasanay ang punong guro. Kaya naman, ang mga ordinaryong estudyante ay ipinagbabawal na umakyat dito. Gayunpaman, ipinahiram ito ni Su Chen kay Xiaoyan sa sandaling mabalitaan niyang gusto ni Xiaoyan na subukang magpino ng isang Tier 7 na medicinal pill.
Ang lugar na ito ay natural na hindi kasing karaniwan sa hitsura nito, lalo na't ginamit ito ng misteryosong punong guro bilang isang lugar ng pagsasanay. Isang mahinang spatial ripple na mahirap matuklasan ang tumagos sa hangin sa paligid ng rock platform. Ang mga spatial ripple na ito ay lubhang kakaiba. Para silang magnet na sumisipsip sa lahat ng natural na enerhiya sa paligid. Napakaganda ng mga epekto ng pagsasanay sa lugar na ito. Bukod pa rito, napakataas ng kaligtasan ng platform na ang malabo na nakikitang spatial ripple ay nagsisilbing proteksyon. Kaya naman, ang mga nasa loob ng Inner Academy na nagtataglay ng kwalipikasyon na magsanay sa lugar na ito ay napakakaunti lamang na mabibilang sa kamay ng isang tao. Sa sandaling ito, ang mahinang tunog ng kulog ay lumitaw sa rock platform na naiwan ng tahimik sa mahabang panahon. Isang figure ang sumugod na parang kidlat. Sa wakas, lumitaw ang figure sa rock platform. Pagkatapos nito, naka-cross-leg siya dito. Ang nagpakita ay natural na si Xiaoyan, na lumabas sa tahimik na silid. Sa sandaling ito, siya ay nasa pinakamataas na kalagayan. Pinalibutan ng makapangyarihang Dao Qi ang kanyang katawan. Sa ilalim ng kapangyarihan nito, nabuo ang isang marilag na pakiramdam. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay isang bagay na kahit na ang ilan sa mga eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Huang ay nahirapang gawin. Sa kasalukuyang kalagayan ni Xiaoyan, siya ay lumitaw na parang isang liwanag na napapaligiran ng kadiliman, na lubhang kapansin-pansin. Kaya naman, kalalabas lang niya ng maraming figure ang nagsimulang mabilis na lumipad mula sa lahat ng bahagi ng Inner Academy. Mabilis silang sumugod. Sa wakas, huminto sila 100 metro ang layo at pinagmamasdan si Xiaoyan sa di kalayuan. Dumagsa din ang ilang mga figure pagkatapos nitong mga elder. Sa wakas, lumitaw ang mga figure na ito sa kalangitan. Lahat ng matanda ay nagmamadaling nagbigay ng kanilang mga pagbati nang makita nila kung sino sila. Ang tanging tao na maaaring tretuhin ng ganoong paggalang ng mga elder sa Inner Academy na ito ay si Su Chen. Sa sandaling ito, naningkit ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya si Xiaoyan mula sa malayo. Isang ngiti din ang sumilay sa kanyang mukha nang maramdaman niya ang pabago-bagong Dao Qi sa kanyang katawan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at ngumiti habang sinabi sa Little Fairy Doctor sa tabi niya. Mukhang nag-effort ang batang ito para sa araw na ito. Tumango ang Little Fairy Doctor. Ang kanyang mga tingin ay tumingin sa siksikan ng mga figure ng tao sa ibaba, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagkunot ng kanyang mga kilay. Sinabi niya. Maaabala ba siya sa pagpino ng tableta sa ganoong lugar? Hihihi. Relax. Ang isang spatial ripple na inilagay ng headmaster noon ay naruroon sa paligid ng rock platform. Napakahirap para sa isang tao sa labas na abalahin siya. Bukod dito, ang dahilan kung bakit hiniling ko sa kanya na pinuhin ang medicinal pill dito dahil sa hindi pangkaraniwang natural na phenomenon na nangyayari sa pagsilang ng isang Tier 7 medicinal pill. Maaaring sinamahan pa ito ng pill lightning. Ang nakapalibot na spatial na disenyo ng rock platform ay maaaring makatulong sa kanya ng kaunti pagdating ng panahon. Ikinaway ni Su Chen ang kanyang kamay at ngumiti habang nagpapaliwanag. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor matapos marinig ang kanyang paliwanag. Hindi na siya nagsalita pa nang makita ng kanyang kulay abolilang mata si Xiaoyan. Ang biglaang paglitaw ng napakaraming Inner Academy Elder sa kalangitan ay natural na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng buong Inner Academy. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay sumulyap sa direksyon na kanilang kinakaharap bago sa wakas ay nakakita ng isang nakaitim na damit, binata na nakaupong nakakross ang paa sa rock platform. Lahat ng uri ng ingay ay agad na sumabog sa loob ng Inner Academy. Hindi ba si Senior Xiaoyan iyon? Bakit siya lalabas doon? Kamakailan, narinig ko ang balita mula sa isang miyembro ng Pansgate na nagsasabing si Senior Xiaoyan ay tila nagpaplanong magpino ng isang high-tier na medicinal pill. Nagpino ba talaga siya ng medicinal pill? Matagal ko nang narinig na hindi lang napakalakas ni Senior Xiaoyan, kundi isa rin siyang Tier 6 alchemist. Kung makikita ko siyang nag-refine ng medicinal pill ngayon, hihihi. Magkakaroon ako ng kapital para ipagmalaki ang clan ko pagbalik ko sa hinaharap. Habang kumakalat ang maraming pribadong pag-uusap sa Inner Academy na parang alon,
Dumarami ang bilang ng mga mag-aaral na isinangkabi ang mga bagay na gusto nilang gawin. Sa halip, tumakbo sila palabas ng kanilang mga silid. Pagkatapos nito, dumating sila sa isang maluwang na rehiyon, itinaas ang kanilang mga ulo, at tumingin sa rock platform sa di kalayuan. May ilang takot at paggalang na sumilay sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa medyo payat na kulay itim na figure. Pagkatapos ng matinding labanan sa pagitan niya at ng Old Ground Demon Ghost, ang posisyon ni Xiaoyan sa loob ng puso ng mga estudyanteng ito sa Inner Academy ay isang bagay na kahit ilang elder ay hindi kayang pantayan. Napakaraming tao ang nakatayo sa isang mataas na pavilion na hindi kalayuan sa rock platform. Lahat ng mga taong ito ay may suot na katulad na badge sa kanilang dibdib. Nakakagulat na miyembro sila ng Pansgate. Si Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Jinlan, at ang iba pang mga lider ay nakatayo sa paligid ng pwesto ng pinuno, nakatingin kay Xiaoyan. Mas alam nila ang tungkol sa pagpino ni Xiaoyan ng mataas na antas ng tableta kaysa sa iba pang estudyante. Isang Tier 7 medicinal pill. Isang baitang na naging sanhi ng pagkirot ng puso nang hindi sinasadya. Ang ganitong gamot na tableta ay bihirang lumitaw kahit sa Black Corner region. Ang isang alchemist na maaaring magpino ng isang Tier 7 medicinal pill ay hindi lumitaw sa Black Corner region sa loob ng ilang taon. Tier 7, isang medicinal pill ng tier na ito ay maaari nang may rank sa pick sa mga medicinal pill. Kahit na ilagay ito sa Central Plains kung saan nagtitipon ang malalakas, lilikha din ito ng malaking kaguluhan. Ang Tier 7 level ay nagtataglay ng kwalipikasyon na agawin ng ilan sa mga lumang demonyo sa klase ng Daozang. Ang taong ito ay hindi mapakali kahit na malapit na siyang umalis. Ang pagtitipon ngayon ay malamang na ang pinakamalaking sa kasaysayan ng Inner Academy. Ibinaba ni Wu Hao ang kanyang ulo at sinipat ang lugar sa ibaba. Sa sandaling ito, ang bawat bahagi ng Inner Academy na may bakanteng espasyo ay napuno ng mga itim na masa ng mga figure ng tao, at ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay natipon sa nakaitim na damit, binata sa rock platform. Gayunpaman, kung talagang magtatagumpay siya, malamang na siya ang pinakamalakas na mag-aaral sa kasaysayan ng Jianan Academy mula nang itatag ito. Bahagyang ngumiti si Xiao Yu. Ang kanyang magandang mga mata ay naglalaman ng kumikinang habang nakatitig sa payat na figure. Mahirap isipin na ang kabataan na binigyan ng titulong basura ng angkan noon ay kasalukuyang nakaupo sa pinakamaluwalhating lugar sa loob ng Jianan Academy. Mula nang itatag ang Jianan Academy, may 2 tao na sumulong sa Daowang class bago sila nagtapos. May 1 tao na sumulong sa Daozang class. Hindi sila ordinaryong tao at nabiyayaan ng kakaibang talento sa pagsasanay. Dahil lamang dito ay nauwi siya sa pagsulong. Gayunpaman, kung matagumpay na mapino ni Xiaoyan ang isang Tier 7 medicinal pill, malalampasan niya ito. Tumawa si Hu Jia. Tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing, ang taong ito ay talagang napakahusay. Ngayon, kahit ako ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kirot sa aking puso. Hindi katakataka na ang isang taong kasing talino ni Zun-Er ay kukuha ng kanyang puso sa kanya. Si Jinlan, na nakasuot ng asul na damit, ay tumayo sa tabi ni Hu Jia at ngumiti ng matamis. Nakatingin ang kanyang mga mata sa rock platform habang hawak niya ang kanyang mga kamay upang mahigpit na pigilan ang kanyang emosyon. Ang kanyang puso ay labis na nasa sabik. Kung nagawang pinuhin ni Xiaoyan ang isang Tier 7 medicinal pill, ang kanyang potensyal ay medyo nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang isang alchemist sa ganoong edad na maaaring magpino ng isang Tier 7 medicinal pill ay isang pag-iral na kasing bihira ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng unicorn kahit sa Central Plains. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi alam kung anong uri ng malaking kaguluhan ang nalikha dahil sa kanyang hitsura. Sa sandaling ito, ganap na nakatuon ang kanyang isip. Ang mga panlabas na distractions ay nahirapang makagambala sa kanya kahit kaunti. Ho! Isang hininga na may dalang init ang lumabas sa ilong ni Xiaoyan. Isang napaka-solemn na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Gumalaw ang magkabilang kamay niya at biglang lumitaw ang isang napakalaking matangkad na pulang kaldero. May dala itong tunog na klang-klang habang lumapag ito sa rock platform. Ang pinakamahirap na pill refinement na sinubukan ni Xiaoyan, mula nang maging alchemist,
ay opisyal nang nagsimula. Battle Through the Heavens. Kabanata 932. Pagpino sa Heaven Soul Blood Bone Pill. Ang Crimson Medicinal Cauldron, na natatakpan ng mga guhit ng hayop, ay bumagsak ng husto sa rock platform. Ang mabigat na pakiramdam na iyon ay halos naging sanhi ng pagyanig ng rock platform. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin habang nakatingin sa medicinal cauldron sa harap niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang kumpol ng jade green na apoy ang iniluwa. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang apoy ay nagdala ng magandang buntot na tumalon sa panggamot na kaldero. Agad itong sumabog sabay pasok sa loob. Ang mabangis na apoy ay paulit-ulit na nag-aapoy sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Ang pagtaas ng temperatura ay naging sanhi ng lugar na ito na unti-unting uminit. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas habang tumataas ang apoy. Ang mga gamot na sangkap ay agad na nagsimulang tumulo mula sa kanyang storage ring ng sunod-sunod. Lumitaw sila sa hangin sa itaas ng rock platform sa ilalim ng takip ng kanyang Daochi. Nagmistulang mga maliliit na kumpol ng liwanag na tila napakaganda kung titingnan mula sa ibaba. Heaven Soul Blood Bone Pill, Tier 7 Medicinal Pill. Ito ay may kagulat-gulat na mahimalang epekto ng pagpapabuti ng konstitusyon ng isang tao at pagpapalaki ng talento sa pagsasanay. Ang mga sangkap na kailangan para pinuhin ito ay labis na nakakagulo. Mayroong humigit kumulang 77 sa kanila na may 4 na pangunahing sangkap. Ang 4 ay Dragon Blood Ganoderma, Bone Spirit Fruit, at Blood of the Sky na mas mataas na Green Spirit Fruit, at Blood of the Sky na mas mataas. Ang Magical Beast ay ang bawat isa sa 4 na sangkap na ito ay napakabihirang at mahalagang mga bagay. Ang paraan upang pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill ay dahan-daang lumabas sa isip ni Xiaoyan. Ang ilan sa mga kritikal na parameter ay nakatatak din sa isipan ni Xiaoyan nang walang isang salita na nawawala. 77 sangkap na dinadalisay. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Xiaoyan ng isang tableta na nangangailangan ng napakaraming sangkap na panggamot. Kahit na ang mga sangkap na kailangan para sa Ground Spirit Pill na pinadalisay ni Yao Lao para sa layunin ng pagsupil sa Fallen Heart Flame ay hindi umabot sa bilang na ito. Mula dito, masasabi ng isang tao na ang Heaven Soul Blood Bone Pill na ito ay napakahirap pinuhin. Malamang na nalampasan pa nito ang kahirapan ng Ground Spirit Pill. Ang mga nalilitong kaisipang ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan na pinatalsik lamang niya makalipas ang ilang sandali. Itinaas niya ang kanyang ulo, naramdaman ang temperatura sa loob ng medicinal cauldron, at tumango. Ang kanyang daliri ay sumasenyas at makikita ng isa ang matinding nag-aapoy na jade green na apoy sa loob ng medicinal cauldron ay agad na nagsimulang hamina. Tinitigan ni Xiaoyan ang medicinal cauldron. Ilang sandali pa, ginalaw niya ang kanyang daliri at kumislap ang isang glow. Agad itong nag-transform sa isang kulay dugo na Ganoderma na dumapo sa kanyang kamay. Kakalabas lang ng Ganoderma na ito nang magsimula itong magbuga ng mga alon ng madugong pabango. Ang isa ay maaaring malabo na makaramdam ng isang alon ng purong enerhiya sa loob ng kadugo. Ito ay isa sa mga pangunahing sangkap na ginamit upang pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill, ang Dragon Blood Ganoderma. Bagamat ang ganitong uri ng Ganoderma ay hindi talaga nabahiran ng dugo ng dragon, napakahirap itong mabuo. Kailangan nitong sumipsip ng sariwang dugo ng hindi bababa sa 3 uri ng hugis ahas na Magical Beast upang makalabas sa lupa at mabuhay. Marahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang ibabaw ng Dragon Blood Ganoderma. Naramdaman niya ang medyo purong enerhiya na nakapaloob dito. Matapos huminga ng malumanay, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at ang Demon Blood Ganoderma ay naging isang pulang glow na itinapon sa medicinal cauldron. Sa pagpasok ng Dragon Blood Ganoderma, ang hibernating jade green na apoy sa loob ng medicinal cauldron ay agad na lumabas na parang gutom na lobo at nilamon ito ng buo. Ang 10 daliri ni Xiaoyan ay pamitik lahat sa sandaling lumunin ng apoy ang Dragon Blood Ganoderma. Maaaring panoorin ng isang tao habang ang maraming mga light spot na nasuspine sa hangin ay agad na hinati ang kanilang mga sarili sa 10. Agad silang itinapon sa kalderong panggamot bago sila nagsimulang sumunog sa apoy ng walang pag-aalinlangan, sunod-sunod. Ang Dragon Blood Ganoderma ay may malamig na katangian. Ito ay masisira kapag nadikit sa apoy.
Kung nais ng isang tao na pinuhin ang panggamot na likido sa loob nito, kailangan niyang gamitin ang madilim na lamig sa loob ng iba pang mga bagay na panggamot. Ang mga sangkap na iyon na itinapon sa medicinal cauldron kanina ay ang mga neutralizing item na inihanda. Ang pagdadalisay ng napakaraming sangkap na panggamot sa parehong oras ay masakit sa espiritual na lakas ng isang tao. Gayunpaman, maswerte na ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay na ng kwalifikasyon at lakas upang subukan ito. Ang maraming mga sangkap na panggamot na na-charge sa apoy ay nagsimulang mabilis na nalalante sa loob ng ilang paghinga nang madikit ang glazed lotus heart flame. Sa wakas, ang aktwal na mga katawan ay nagbago sa pulbos. Nagsimulang tumulo ang mga patak ng purong likidong panggamot. Sa wakas, nagsanib sila sa ilalim ng tumpak na kontrol ni Xiaoyan's spiritual strength. Pagkatapos nito, pare-pareho silang napadpad sa nangungunot na Dragon Blood Ganoderma. Ang mga patak ng mga likidong panggamot ay nagsimulang dahan-daang kumupas ang pulang dugo na kulay ng Dragon Blood Ganoderma. Kapayre piraso ang balat nitong kulay dugo. Nagpatuloy ito sa loob lamang ng ilang sandali bago ang kulay ng Dragon Blood Ganoderma ay naging mapatla puting kulay. Hindi masyadong pinansin ni Xiaoyan itong Dragon Blood Ganoderma na naging maputlang puti. Ang tunay na diwa ng Dragon Blood Ganoderma ay wala sa loob ng katawan nito, ngunit sa kulay dugo na balat. Iyon ang kailangan para pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill. Ang ilang patak ng maputlang puting gamot na likido ay nahulog sa pulang dugo na balat, at ang balat ay tahimik na natunaw sa ilalim ng palaging temperatura. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang isang pool na kasing laki ng kamao ng likidong kulay dugo sa loob ng medicinal cauldron. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang matagumpay na nakompleto ang kanyang unang pagpipino. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang apoy na bumabalot sa likido, dahan-daang naglalabas ng init na naging dahilan ng unti-unting pag-urong ng kulay dugong likido. Ang kulay ng likido ay naging mas mayaman din. Ang kumpol ng kulay dugo na likidong ito ay naging lubhang malapot nang lumiit ito sa laki ng hinlalaki. Nang makita ito, ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay nagpakita ng isang ngiti. Kasabay ng paghimas ng kanyang kamay, isa pang liwanag ang sumugod, na nag-transform sa isang kulay puti na prutas na may ibabaw na puno ng mga lubak. Ito ang tinatawag na Bone Spirit Fruit. Ang pagpipino ng ilang pangunahing sangkap ay lubhang mahirap. Kung ang isa ay hindi nagtataglay ng isang espesyal na paraan ng pagpipino, magiging mahirap na pinuhin ang mga bahagi na kailangan ng isa. Ito ang kaso para sa Dragon Blood Ganoderma, para sa Bone Spirit Fruit, at para sa Mysterious Sky Green Vine. Ang hirap ng pagpino ng Bone Spirit Fruit ay mas malaki pa. Gumamit si Xiaoyan ng halos 20 iba pang sangkap upang i-neutralize ito kasama ng isang oras upang matagumpay na mapino ang isang puting kulay na patak ng parang buto na likido. Pagkatapos ng matagumpay na pagpino ng Bone Spirit Fruit, itinapon ni Xiaoyan ang Mysterious Sky Green Vine sa medicinal cauldron. Ang tinatawag na Mysterious Sky Green Vine na ito ay napakatigas. Hindi ito kahoy o ginto. Bukod dito, ang bagay na talagang ikinagulat ng isa ay ang kahanga-hangang paglaban nito sa sunog. Kahit na si Xiaoyan ay may tulong ng glazed lotus core flame, gumugol siya ng kabuuang 2 oras upang magkaroon ng mga crack lines sa ibabaw nito. Mahigit 20 light cluster ang lumipad papunta sa medicinal cauldron sa sandaling nahati ang Mysterious Sky Green Vine. Sa wakas, sila ay pinino ni Xiaoyan, na naging mga patak ng purong enerhiya na tumulo sa berdeng baging. Hiniram ang lakas ng neutralizing ng maraming sangkap na panggamot na ito, ang Mysterious Sky Green Vine, na tila nalanta, sa wakas ay nahati pagkatapos ng halos kalahating oras. Isang maputlang berdeng pulbos ang nagkalat bago naging kulay berdeng powder ball ng spiritual strength ni Xiaoyan. Ang 3 uri ng pangunahing sangkap ay matagumpay na napino. Nang makita ito, si Xiaoyan, kasama ang grupo ni Su Chen na nagmamasid mula sa malayo, ay nakahinga ng maluwag. Ang mabilis na paraan ng pagpino ni Xiaoyan ay nakasilaw sa kanilang mga mata. Bagamat wala silang masyadong alam tungkol sa pagpino ng mga medicinal pill, nakuha nila ang maayos na paraan ng pagpino ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng pagpipino ay talagang medyo nakalulugod. Ang mga alon ng ingay na ipinadala mula sa Inner Academy ay hindi nakarating sa tainga ni Xiaoyan.
Saglit siyang nagpahinga matapos pinuhin ang tatlong pangunahing sangkap bago niya muling itinoon ang atensyon. Nag-isip siya sandali at naglabas ng isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring. Dahan-daang tumagilid ang bibig ng bote at tumulo ang isang patak ng berdeng-pulang dugo. Ang berde-pulang dugo ay dumausdad sa harap ni Xiaoyan. Kahit na ang dugo ay maliit sa sukat, ang ligaw at marahas na enerhiya na nakapaloob sa loob nito ay hindi isang bagay na nang-ahas na maliitin. Ang berdeng-pulang dugo na ito ay natural na pino mula sa mahiwagang magical beast na pinatuyong bangkay na nakuha niya mula sa auction noon. Medyo mataas ang ranggo ng magical beast noong nabubuhay pa ito. Nalampasan na nito ang mga kinakailangan ng Heaven Soul Blood Bone Peel. Kung ito ay gagamitin sa refinement at kung ang refinement ay magtatagumpay, ang kalidad ng medicinal peel ay malamang na mas mataas pa. May naramdaman din ang maraming elder sa langit nang lumitaw ang patak na ito ng berdeng-pulang dugo. Lahat ng mukha nila ay nagbago ng konti. Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa patak ng berdeng-pulang dugo. Ilang sandali pa, pinitik niya ang kanyang daliri at dahan-daang naalis ang dugo bago pumasok sa medicinal cauldron. Ang berde-pulang likidong dugo ay nahulog pa lamang sa nakapagpapagaling na kaldero nang ang malakas na nakapaloob sa loob nito ay pumukaw sa mga alon ng mabangis na hangin. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Xiaoyan, medyo nag-alinlangan, at pagkatapos ay agad na nagdikit ang kanyang mga ngipin. Ang medicinal liquid at medicinal powder na dinalisay mula sa Dragon Blood Ganoderma, ang Bone Spirit Fruit, at Mysterious Sky Green Vine ay itinapon kasama ng berdeng-pulang dugo. Ang tatlong uri ng mga bagay, na naglalaman ng napakalakas na enerhiya, ay hindi nagdulot ng kahit kaunting pag-akyat nang mapunta sila sa berdeng-pulang dugo. Nang ang puso ni Xiaoyan ay nakahinga ng maluwag, gayunpaman, isang ligaw, marahas na alon ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa berde-pulang dugo. Marahas itong nabasag sa dingding ng mga medicinal cauldrons. Isang malakas at malinaw na sound wave ang mabilis na kumalat, na sumasaklaw sa buong Inner Academy. Ang makapal na medicinal cauldron ay nanginginig ng marahas ng ilang beses sa sandaling ito. Kung ito ay isang ordinaryong medicinal cauldron, malamang na ang panginginig na ito ay naging sanhi ng pagkawasak nito. Pabago-bago ng isip ang mukha ni Xiaoyan habang nakatingin sa ibabaw ng berdeng-pulang dugo na mabilis at paulit-ulit na kumukulo. Sa sandaling ito, ang makinis na bilog na ibabaw nito ay nakabuo ng maraming mahahabang makitid na tinek, na naging sanhi upang magmukha itong isang maliit na sea urchin. Sa loob ng umuusok na sea urchin ay isang energy ripple na napakaligaw at marahas na salita ay hindi ito may larawan. Klang! Klang! Maraming energy ripples ang paulit-ulit na bumangga sa mga dingding ng medicinal cauldron, at isang malakas na tunog ang paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa buong Inner Academy. Sa sandaling ito, halos lahat ay sigurado na tila may problema sa panahon ng pagpipino. First Elder, ano ang gagawin natin? Magiliw na tanong ng isang elder habang nakatingin sa rock platform. Ano ang magagawa natin? Ang pagpino ng medicinal peel ay iba kaysa sa pakikipaglaban sa isang tao. Paano tayo makakatulong kung gusto natin? Si Xiaoyan ay makakaasa lamang sa kanyang sarili sa ganitong uri ng sitwasyon. Anumang random na aksyon na gagawin ng iba ay makakaistorbo lamang sa kanya. Bukod dito, ang pagpipino ng isang Tier 7 medicinal peel ay may mababang tsansa na magtagumpay. Si Xiaoyan ay kasalukuyang Tier 6 alchemist pa rin. Ang pagkabigo ay isang napakakaraniwang bagay. Hindi na kailangang gumawa ng bundok mula sa molehill. Sumimangot si Su Chen at nagsalita ng may malalim na boses. Mapait na ngumiti at tumango ang elder na iyon matapos pagsabihan ng first elder. Habang ang buong Inner Academy ay naging magkagulo dahil sa paulit-ulit na malakas na kalabog na ibinubuga, ang mga tingin ni Xiaoyan ay nakatitig sa loob ng medicinal cauldron. Ang kanyang espiritual na lakas ay ganap na bumuhos at makapal na tinakpan ang bawat sulok ng panggamot na kaldero. Alam din niya na napakababa ng kanyang pagkakataon na matagumpay na mapino ang isang Tier 7 medicinal peel gamit ang kanyang kasalukuyang kasanayan sa alchemist. Kahit na ang ilang Tier 7 alchemist ay nahirapang matagumpay na pinuhin ang medicinal peel sa kanilang unang pagsubok. Sa maliit na focal distance ng mga tingin ni Xiaoyan, naging napaka-nakatutok ang kanyang isip.
Sa isang tiyak na sandali, ang jade green na apoy ay biglang umusbong sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Habang tumataas ang apoy, tila malabo na nakikita ni Xiaoyan ang matinding labanan sa pagitan ng kaagnasan ng enerhiya at ang pagsasama sa berdeng pulang dugo. Kaya ito ang dahilan. Isang mahinang ungol ang dahan-dahang naililipat mula sa bibig ni Xiaoyan nang bigla siyang naunawaan. Battle Through the Heavens. Kabanata 933. Ang makapangyarihang presyon mula sa bloodline. Ang pinakamahalagang bahagi ng pagpino ng isang panggamot na tableta ay ang perpektong pagsamahin ang iba't ibang lakas ng gamot sa loob ng maraming sangkap na panggamot. Ang proseso ng pagsasanib na ito ay kailangang mapanatili ng may tumpak na kontrol. Kaya naman ang spiritual strength ang pinakamahalagang bagay sa pagtukoy sa tagumpay ng isang alchemist. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito na naganap sa pagkakataong ito ay tila lampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Ang dahilan ay ang bawat hakbang niya kanina ay ganap na ginawa sa pamamagitan ng pagsunod sa nakasaad sa medicinal formula. Wala ni Katie Ting na pagkakamali. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng problema. Maliwanag, may isang bagay na kailangan pa niyang kontrolin habang sinusundan ang mga yapot na ito. Ang naunang Xiaoyan ay hindi rin alam ang hakbang na kanyang nalihis. Gayunpaman, bigla siyang naunawaan nang biglang umalab ang apoy sa magkabilang mata niya. Ang problema ay hindi nagmula sa medicinal powder o medicinal liquid na kanyang pinino. Sa halip, ito ay nagmula sa patak ng berde-pulang dugo. Ang patak ng berde-pulang dugo na ito ay dinalisay mula sa tuyong bangkay ng Demon Beast. Ang ligaw, marahas na enerhiyang nasa loob nito ay higit na lumampas sa kinakailangan na natupad nito para sa pagpipino ng Heaven Soul Blood Bone Peel. Ang lakas lang ng Dragon Blood Ganoderma, Bone Spirit Fruit, at Mysterious Sky Green Vine ang nahirapang kompletuhin ang neutralization. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang lakas ng dugo ay masyadong malakas at ang lakas ng mga sangkap ng gamot ay masyadong mahina. Nahirapan ang dalawa na maabot ang isang ekwilibriyo. Ang masikip na pagsimangot sa mukha ni Xiaoyan ay hindi nakahinga pagkatapos niyang maunawaan ang pinagmulan ng problema. Sa sandaling ito, kung nabigo siyang i-neutralize ang lakas ng dugo, magagamit lang niya ang isa pang rank 7 na dugo ng magical beasts. Gayunpaman, hindi naghanda si Xiaoyan ng anumang ibang essence blood maliban sa berde-pulang dugo. Kaya, maaari lamang niyang piliin ang dating opsyon. Naging nakatuon din ang isip ni Xiaoyan habang ang kaisipang ito ay nag-flash sa kanyang puso. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang maraming liwanag na kumpol na humihinto sa hangin ay hinihigop niya sa kalderong panggamot. Ang jade green na apoy ay tumama sa kanila at sa loob ng ilang minuto, ang mga sangkap na panggamot na iyon ay dahan-daang nagsanib sa isang maputlang asol na likido sa ilalim ng tumpak na kontrol ni Xiaoyan. Tiningnan ni Xiaoyan ang kulay asol na likido na naglalaman ng banayad na lakas. Itinuro niya ito gamit ang kanyang kamay habang dahan-dahan itong bumaba. Dama po ito sa berde-pulang likido, na kung saan ang ibabaw ay kumukulo sa pagtaas ng tindi. Matapos ang patak ng likidong ito, na naglalaman ng maraming lakas ng asensya ng gamot, ay nahulog sa berdeng-pulang likido, ang banayad na lakas na nakapaloob sa loob nito ay nagkaroon ng agarang epekto. Ang ibabaw ng likidong dugo ay mabilis na lumiit sa isang mahabang makitid na tinak na dahan-dahang nawala pabalik sa likido. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Gayunpaman, kalalabas lang ng hininga sa kanyang lalamunan nang bigla siyang nanigas. Malinaw niyang naramdaman ang isang nakaka-pressure na pakiramdam na dahan-dahang kumalat mula sa berde-pulang dugo. Ang hitsura ng nakaka-pressure na pakiramdam na ito ay naging sanhi ng pagiging tamad ng Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang berde-pulang likido, na kumalma lang, ay tila kumukulo habang ito ay mabilis na umaalon. Ang isang ligaw at marahas na lakas na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng isang tao ay mabilis na tumaas sa loob nito. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago na naganap ay naging dahilan din ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat ng naruroon. Ang pressure na ito na kumalat mula sa dugo ay naging sanhi ng maging ang grupo ni Su Chen na makaramdam ng biglaang pagkabigla. Anong nangyari? May problema sa berdeng pulang dugo na inalis ni Xiaoyan. Anong klaseng magical beast nagmula ang essence blood na ito?
Kahit ilang ordinaryong rank 7 magical beasts ay hindi makakapaglabas ng ganoong kalakas na pressure. Ang maraming elder sa langit ay nagpakita ng gulat na mga mukha habang nakatingin sila sa rock platform. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagsimulang makisali sa mga pribadong bulong. Nagpalitan ng tingin si Su Chen at ang Little Fairy Doctor. Isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mata. Kung titingnan ang pressure na ito, tila ang may-ari ng Essence Blood na ito ay tiyak na nagtataglay ng sobrang nakakatakot na lakas noong ito ay nabubuhay pa. Baka isa pa itong rank 8 na walang kapantay na hayop. Saan lang nakuha ni Xiaoyan ang dugo ng isang mataas na ranggo na magical beast? Habang ang lahat ay natigilan, walang nakakaalam na ang malahiyas na mga mata ni Ziyan, na nakatayo sa tabi ng Little Fairy Doctor, ay nagsimulang magpakawala ng kakaibang purple glow nang lumitaw ang pressure. Sa sandaling ito, ang mga tingin ni Xiaoyan ay mahigpit na nakakulong sa berde-pulang dugo. Ang pinakamalaking problema ay talagang nagmula dito. Ayon sa binanggit ni Mo Tianxing noon, ang lakas ng magical beast na ito noong nabubuhay pa ito ay dapat na nasa tuktok ng rank 7 at malapit nang makapasok sa rank 8. Kahit na ang magical beast na ganito ang rank ay mahihirapang maglabas ng napakalakas na pressure mula sa isang patak lang ng Essence Blood. Parang kakaiba talaga ang background ng magical beast na ito. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Ang presyon na ibinubuga mula sa berde-pulang dugo ay paulit-ulit na sumisira sa balanse ng maraming sangkap na panggamot. Tila may nalalabing mapagmataas na instinct sa loob ng dugo, isang instinct na nagmula sa bloodline nito. Ang mapagmataas na instinct na ito ay hindi pinahintulutan na ito ay maging isang medicinal pill na maaaring makuha ng isang tao. Kahit gaano ka pa kalakas noong nabubuhay ka pa, isa ka lang patak ng dugo ngayon. Hindi ako naniniwala na hindi kita masusupol. Isang sinulid ng galit ang nabuhay sa puso ni Xiaoyan dahil sa paglaban na ibinubuga ng dugo. Isang malamig na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at pinitik ang kanyang daliri. Isang Dragon Blood Ganoderma ang muling lumitaw sa kanyang kamay. Isang apoy ang mabilis na pumutok at tumaas sa kanyang kamay at nilamon ang Dragon Blood Ganoderma. Pagkatapos nito, ang walang tigil na bilang ng mga sangkap na panggamot ay lumipad din mula sa kanyang storage ring at itinapon sa apoy. Ang paglaban ng patak ng dugong ito ay higit na lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Gayunpaman, mula rito, masasabi niya kung gaano kalawak at kalakas ang enerhiyang nasa loob nito. Kung matagumpay niyang mapino ang Heaven Soul Blood Bone Pill sa pagkakataong ito, malamang na ang pill ay magiging napakataas ng kalidad. Ang Heaven Soul Blood Bone Pill na ito ay isang bagay na pinipino ni Xiaoyan para sa Medusa. Kung ang loob ng kanyang katawan ay talagang tulad ng iniisip nila, maaaring pinipino niya ito para sa kanyang anak. Palaging hinahanap ni Xiaoyan ang pinakamahusay sa lahat ng kanyang ginagawa. Dahil gusto niyang pinuhin ang tableta, natural niyang pinuhin ang pinakamahusay. Habang umiikot ang mga iniisip sa puso ni Xiaoyan, isang patak ng kulay dugo na likido ang lumabas sa loob ng apoy sa palad ni Xiaoyan. Hindi ako naniniwala na hindi kita masusupol. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan ang pulang dugo na likido. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang likido ay nag-transform sa isang pulang figurine na itinapon sa berdeng pulang dugo. Ang ligaw, marahas na lakas ng berde-pulang dugo ay hangina sa sandaling ang kulay dugo na kulay dilaw na gamot ay itinapon. Gayunpaman, ang presyon ay nagsimulang tumaas muli kaagad. Bukod dito, tila ang presyon, na tumatagos sa dugo, ay lumalakas dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ni Xiaoyan. Sa huli, medyo lumabo ang paningin ni Xiaoyan. Malabo niyang nakikita ang isang napakabagsik, napakalaking ulo ng hayop na sumusulpot mula sa panggamot na kaldero habang marahas itong lumapit sa kanya. Ang illusionary beast head ay hindi lumitaw, ngunit ang lalamunan ni Xiaoyan ay nagpalabas pa rin ng mahinang ungol. Medyo nabigla siya nang mapagtanto na ang kanyang espiritual na lakas ay biglang nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Mas tumindi ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Medyo natuwa din siya sa gitna ng pagkabigla na ito. Mabuti na lang at hindi niya nilunok ang dugong ito nang walang habas. Kung hindi, hindi ba magiging gulo ang katawan niya sa bagay na ito?
Ang pagpipino ng medicinal pill ay naantala rin ng mapahamak na dugong ito. Kung hindi niya maalis ang pressure mula sa loob nito, hindi niya kailanman magagawang matagumpay na pinuhin ang panggamot na tabletang ito. Alam ng lahat na tumitingin sa solemna na ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan sa rock platform na tila isang napakalaking problema ang lumitaw. Nagtataka ako kung saan nakuha ni Big Brother Xiao ang kanyang mga kamay sa dugong ito ng Magical Beast Essence. Talagang naglalaman ito ng ganoong pressure. Ayon sa alam ko, bawat isang miyembro ng tribo sa ilan sa mga makapangyarihang Magical Beast tribes sa Central Plains ay nagtataglay ng isang espiritual na tableta. Mayroong isang sinulid ng natitirang espiritu sa loob ng espiritual na tableta. Hanggat ang thread na ito ng natitirang espiritu ay hindi nakakalat ng sinuman, ang eksenang ito ay hindi nakakalat sa katawan nito, kung hindi, ang eksenang ito ay nakuha sa loob ng katawan nito, kung hindi, ang eksenang ito ay hindi nakakalat sa katawan nito, kung hindi, ang eksenang ito ay nasa loob ng katawan nito. Ito ang Black Corner Region. Paano makikita dito ang isang magical beast na nagtataglay ng spiritual tablet? Ang mga kilay ni Zinlan ay patayo. Tumayo siya sa pavilion at medyo may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Natural na hindi alam ni Xiaoyan kung ang moldita na magical beast na ito ay isang miyembro ng isang makapangyarihang tribo sa Central Plains. Ang kasalukuyang siya ay nailagay na sa isang kakilakilabot na pag-aayos ng berdeng pulang dugo. Isang lilang liwanag ang muling sumilay sa mga mag-aaral ni Ziyan sa di kalayuan habang si Xiaoyan ay nakaramdam ng pananakit ng ulo. Agad gumalaw ang kanyang katawan at sumugod patungo sa rock platform. Ang kanyang magandang katawan ay tumagos sa spatial lock at lumitaw sa itaas ng rock platform. Babae, ngayon, wala akong oras para tulungan kang pinuhin si Danwan para kumain. Kinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at walang magawang nagsalita nang makita niyang pumasok si Ziyan. Hinding-hindi mo maaalis ang pressure na iyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga panggamot na bagay dahil ang ganitong uri ng pressure ay nagmumula sa bloodline. Bagamat hindi ako sigurado kung anong klaseng magical beast ang taong ito, ang background nito ay tiyak na kakaiba. Maaaring ito ay kahit isang inapo ng sinaunang hayop. Inilibot ni Ziyan ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at malutong na sumagot. Nagulat din si Xiaoyan nang marinig niya ito. Mapait siyang tumawa. Sa kasalukuyan, talagang ayaw niyang isipin kung ang may-ari ng dugong ito ay isang natatanging hayop noong sinaunang panahon. Alam niya lang na kung hindi niya aalisin ang hibla ng presyon sa loob ng dugo, ang mga sangkap na panggamot na nahanap niya ng may kahirapan ay masasayang ng walang kabuluhan. Gamitin mo ang aking dugo. Ang mga mata ni Ziyan ay matamang tumitig sa patak ng berdeng pulang dugo sa loob ng medicinal cauldron. Lalong naging siksik din ang purple glow sa kanyang mga mata. Agad niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila nang hindi hinintay ang sagot ni Xiaoyan. Ang isang patak ng dugo na naglalaman ng isang sinulid ng lila ay dahan-dahang naanod at dumapo sa harap ni Xiaoyan. Natigilan si Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang patak ng dugo na ito, na naglalaman ng lilang kinang. Tinanong niya, maaari bang alisin ng iyong dugo ang presyon sa loob ng dugo? Bagaman hindi ko alam kung anong klaseng magical beast ito, sinasabi sa akin ng instincts ko na mas malakas pa ang dugo ko kaysa rito. Buong pagmamalaking itinaas ni Ziyan ang kanyang baba at ngumuso. Walang alinlangang tiningnan ni Xiaoyan ang mapagmataas na batang ito. Saglit siyang nag-isip bago bumantong hininga ng malakas. Sa kasalukuyang sitwasyon, kaya lang niyang subukan ang lahat kahit imposible. Kung nabigo ito, kailangan niyang ibalik ang pagpipino ng tableta na ito. Sumenya si Xiaoyan gamit ang kanyang daliri habang ang kaisipang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Ang patak ng dugong ito sa kanyang harapan na naglalaman ng kulay ube ay lumipad sa kalderong panggamot. Pagkatapos nito, dumapo ito sa berdeng pula na dugo at nagsimulang mabilis na sumanib dito sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa pagpasok ng patak ng dugong ito, tila biglang natahimik. Natigilan si Xiaoyan nang matuklasan na ang malakas na presyon na kumakalat mula sa berde-pulang dugo ay mabilis na nakakalat na parang nyebe na sumalubong sa kumukulong tubig. Natigilan si Xiaoyan habang tinitingnan ang pagbabago sa loob ng medicinal cauldron.
Dahil sa kanyang spiritual strength na sumasaklaw sa buong interior, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na may mahinang pakiramdam ng takot na parang nakilala ang isang kaaway. Sa loob ng ilang paghinga, ang pressure na nagbigay kay Xiaoyan ng walang katulad na sakit ng ulo ay ganap na nawala. Ang ganitong uri ng pagbabago ay naging dahilan upang tumingin siya kay Ziyan, na ang maliit na mukha ay puno ng mapagmataas na ekspresyon. Ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng katiyakan at pag-usisa. Ano nga ba talaga ang tunay na anyo ng babaeng ito? Battle Through the Heavens. Kabanata 934. Peel Form. Sa pagpapatalsik ng presyon sa loob ng likido ng dugo, ang nakapagpapagaling na lakas ng Dragon Blood Ganoderma at ang iba pang mga sangkap na panggamot ay sa wakas ay inilabas. Pagkatapos nito, patuloy silang nakipag-ugnayan sa Mar-Angel na puwersa sa loob ng dugo at nagsimula ng mabagal na pagsasama. Isang malakas na lakas ang paulit-ulit na dam-aloy sa loob. Sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ni Ziyan, halos hindi nalampasan ni Xiaoyan ang roadblock na ito. Bagamat ito ay puno ng panganib, si Xiaoyan ay hindi ganap na walang pakinabang. Sa kasalukuyan, ang lakas na nasa loob ng kumpol na ito ng panggamot na likido ay medyo malakas. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ito naglalaman ng isang patak ng dugo ng magical beast sa loob nito, ngunit mayroon din itong isang patak ng essence blood mula kay Ziyan. Bagamat hindi alam ni Xiaoyan kung anong uri ng magical beast na si Ziyan, tiyak na kakaiba siya sa paraan na nagawa nitong sugpuin ang malakas na pressure. Kung magtagumpay ang peel refinement na ito, malamang na ang Heaven Soul Blood Bone Peel na ito ang pinakamataas na grade na secret technique na ginamit ng Snaky People Race. Matapos tulungan si Xiaoyan na ayusin ang isyu ng pressure, hindi na natili si Ziyan at ginulo siya. Napasulyap siya sa kumukulong medicinal liquid sa medicinal cauldron na may inggit bago hinampas ang kanyang bibig. Gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadaling lumabas sa lugar kung saan matatagpuan ang rock platform. Si Su Chen at ang iba pa ay nakahinga lamang ng maluwag nang makita nila si Ziyan na papalabas. Natural na masasabi nila na ang maliit na batang babae na ito ay nagbigay ng malaking tulong kay Xiaoyan kanina. Sa kasalukuyan, ang problema ay nalutas na. Malamang na ang kasunod na pagpino ay isang problema lamang ng oras, tama ba? Hihihi. Kung ang maliit na batang ito ay magagawang pinuhin ang isang tier 7 na gamot na tableta sa unang pagtatangka, siya ay talagang magiging hindi kapanipaniwala. Ayon sa alam ko, malaki ang posibilidad na mabaigo kahit na ang ilang tier 7 na mga alchemist ay nagpapagaling. Tumawa si Su Chen habang hinihimas ang kanyang balbas. Tumingin siya kay Xiaoyan sa rock platform, na ang ekspresyon ay muling naging solemna. Ang maraming elder sa paligid, na may parehong naiisip, ay ngumiti din at tumago nang marinig nila ang mga salita ni Su Chen. Ang isang tier 7 medicinal pill ay kabilang sa maalamat na antas sa kanila. Kalimutan ang tungkol sa pagkonsumo ng isa. Ang dami ng beses na nakakita sila ng ganoong tableta gamit ang sarili nilang mga mata sa kanilang buhay ay mabibilang sa mga daliri ng isa. Pagkatapos ng lahat, maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang alchemist na may kakayahang magpino ng isang tier 7 na tabletang panggamot sa loob ng Black Corner region. Maging si Han Feng noon ay hindi kailanman matagumpay na nakapagpino ng isang tier 7 na tabletang panggamot. Habang ang lahat ay humihinga ng maluwag, ang isip ni Xiaoyan ay muling nakatuon sa loob ng medicinal cauldron. Ang kanyang espiritual na lakas ay ibinuhos dito, pinoproseso ang impormasyon tungkol sa temperatura ng apoy at ang iba't ibang mga reaksyon ng iba't ibang mga likidong panggamot sa panahon ng pagsasama. Ang jade green na apoy ay nakabalot sa isang kalahating kamao na kumpol ng panggamot na likido sa loob ng kaldero. Ang kumpol ng likidong ito ay medyo makulay. Sa kabuuan, karamihan sa mga ito ay isang maliwanag na pulang kulay. Gayunpaman, ang matingkad na pulang kulay na iyon ay naglalaman ng maraming enerhiya na nagtataglay ng iba't ibang kulay na dahan-daang pinagsasama. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang maramdaman ng kanyang spiritual strength ang katahimikan sa kumpol ng likido. Matapos ang naunang hindi inaasahang pagbabago, ang sitwasyon ngayon ay naging mas matatag. Mula sa hitsura nito, magagawa niyang pagsamasamahin ito sa isang medicinal pill embryo pagkatapos na ang lahat ng lakas ng gamot sa loob nito ay ganap na pinagsama. Siyempre, ito ay isang mabagal na proseso.
Inaasahan ni Xiaoyan na ang oras na kailangan para sa pagsasanib na ito ay hindi bababa sa 5 araw. Nakahinga si Xiaoyan ng mabagal na hininga sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang nakapikit habang hinahati niya ang ilang atensyon upang iikot ang flame mantra at sumipsip ng nakapalibot na natural na enerhiya. Ang kanyang espiritual na lakas ay patuloy na nananatili sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero, na kinokontrol ang temperatura ng apoy pati na rin ang pagsasanib sa pagitan ng iba't ibang lakas ng panggamot. Ang kailangan lang niyang gawin, sa sandaling ito, ay tahimik na maghintay. Ang paghihintay ay tumagal ng kabuuang 6 na araw. Sa loob ng 6 na araw na ito, ang mga tao na nagtipon sa loob ng Inner Academy ay unti-unting nagkalat. Gayunpaman, ang tingin ng lahat ay hindi sinasadyang itinapon sa rock platform araw-araw kapag sila ay nagising. Titingnan nila ang hindi gumagalaw na parang bato at makaramdam sila ng paggalang. Halos lahat ay nasanay na sa eksena sa rock platform sa loob ng 6 na araw. Hindi nila tiyak kung gaano katagal kailangan ni Xiaoyan para sa ganitong uri ng pagpipino ng tableta. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang i-click ang kanilang dila pagkatapos personal na masaksihan ang pagpipino ng tableta na ito. Hindi nakakagulat na ang isang Tier 7 medicinal pill ay napakahalaga. Hindi inaasahan na ang pagpipino lamang ay napakagulo at komplikado. Maraming oras at pagsisikap ang kailangang gugulin. Kailangan pang isugaw ng alchemist ang sarili niyang buhay. Si Su Chen, ang Little Fairy Doctor, at ang iba ay nakagawian at madalas na maghintay ng ilang oras sa kalangitan sa 6 na araw na ito. Pagkatapos lamang nilang makitang hindi nagpakita ng anumang aktibidad si Xiaoyan ay dahan-dahan silang umalis. Ang aura ni Xiaoyan sa loob ng 2 araw na ito ay unti-unting naging malabo. Maging ang kanyang paghinga ay naging lubhang mahina. Siya ay nagpakita na parang isang matandang monghe na malapit ng mamatay sa pagkakaupo. Ang kanyang aura ay panandalian at mahirap matukoy. Kung hindi dahil sa hindi pangkaraniwang karanasan ni Su Chen, na nagbigay daan sa kanya na matukoy na si Xiaoyan ay nasa isang misteryoso at malalim na kalagayan, malamang na siya ay nag-aalala na may nangyaring problema sa panahon ng pagpipino ng tableta. Bagamat natahimik si Xiaoyan tulad ng isang nagmumuni-muni na matandang monghe, ang loob ng medicinal cauldron ay tila isang apoy sa lupa, na sinimulan ng kidlat mula sa langit, habang naglalabas ito ng paulit-ulit na kalabog. Isang nakakatakot na spiritual strength ang sumipol at nagtagal sa loob. Sa ilalim ng espiritual na lakas na ito, kahit na ang glazed lotus core flame ay masunurin lamang napapayagan ang sarili na i-order sa paligid. Kung ang ilang high-tier alchemist ay naruroon sa sandaling ito upang masaksihan ang hitsura ni Xiaoyan, malamang na sila ay labis na masindak. Ito ay dahil ang kondisyon na kasalukuyang kinaroroonan ni Xiaoyan ay tinawag na Pale Spirit Realm, sa mundo ng alchemist. Sa loob ng ganitong uri ng mahiwagang kalagayan, ang espiritual na lakas ng isang tao ay lalakas ng walang limitasyon. Sa harap ng panandalian ngunit lubhang nakakatakot na espiritual na lakas, ang pagpipino ng tableta ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataon na mabaygo. Sa madaling salita, hanggat ang isa ay pumasok sa kondisyong ito, ang pagpipino ng tableta na ito ay tiyak na magtatagumpay. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng kondisyon ay isang bagay na maaari lamang makatagpo ng isang tao sa pamamagitan ng pagkakataon at hindi isang bagay na maaaring makuha ng isa sa pamamagitan ng pagnanais para dito. Ang pagharap dito ay ganap na nakasalalay sa swerte ng isang tao. Maliwanag, si Xiaoyan ay pinagpala ng langit sa pagkakataong ito. Mabagal na lumipas ang 6 na araw. Nang dumating ang ikapitong umaga, isang hibla ng sikat ng araw ang nabasag sa lupain. Ito ay bumaril mula sa dagat ng mga puno sa di kalayuan bago nagniningning sa rock platform, na binalot sa paligid ng binata na nakasuot ng itim. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw na ito, si Xiaoyan, na nakapikit ng mahigpit sa loob ng 6 na araw, ay medyo nanginginig bago dahan-daang binuksan ang mga ito. Sinasalamin ng kanyang maitim na mga mata ang nagniningning na sikat ng araw na naging sanhi ng pagkahilo ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malakas na lakas kasama ng isang layer ng fog. Tila na-advance siya ng isang antas. Bukod dito, ang isang tahimik na aura ay dahan-daang kumalat mula sa katawan ni Xiaoyan na parang isang nagising na leon.
Ang aura na ito ay talagang mas dalisay kumpara sa 6 na araw na nakalipas. Kung si Xiaoyan ay nasa unang yugto ng isang 6-star dawwang sa nakaraan, ang kasalukuyang siya ay nakatayo sa tuktok ng isang 6 na bituin na dawwang. Ang paglusot sa ikapitong bituin ay abot kamay. Ang pill refinement na ito ay talagang kapaki-pakinabang kay Xiaoyan. Bahagyang nagulat din si Xiaoyan nang maramdaman niya ang aura na kumalat sa kanyang katawan. Isang malalim na pag-iisip ang bumungad sa kanyang mga mata. Maliwanag, hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na sasailalim sa ganoong kalaking pagbabago. Sa loob ng 2 araw na ito, siya ay talagang nasa isang uri ng misteryoso at malalim na kalagayan. Sa kalagayang iyon, ang kanyang espiritual na lakas ay tila sumailalim sa pinakamalaking pagbabago. Ang sobrang komplikadong medicinal strength merger sa loob ng medicinal cauldron ay hindi lamang niya pinagsama-sama, ngunit hindi nagkaroon ng kahit kaunting hindi kinakailangang pagkahapos sa proseso. Batay sa sentido komon, ang pagkakataon na matagumpay na mapino ang Heaven Soul Blood Bone Pill sa pagkakataong ito ay hindi magiging napakataas dahil naglalaman ang tableta ng karagdagang lakas ng panggamot ng isang Dragon Blood Ganoderma at isang patak din ng Essence Blood ni Zian. Kaya, hindi na ito ganap na sumunod sa pamamaraan sa formula ng gamot. Dapat itong malaman na kahit na ang isang hindi kapansin-pansing sangkap na panggamot mula sa formula ng gamot ay nawawala, may posibilidad na ito ay magdulot ng pagkabigo sa pagpipino ng tableta. Pagkatapos ng lahat, ang bawat formula ng gamot ay matagumpay pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga pagtatangka ng mga nauna. May isip lamang ng isang tao ang kahirapan na kakaharapin ng susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagtatangkang baguhin ito ng biglaan. Kung si Xiaoyan ay hindi pinalad na pumasok sa ganoong uri ng mahiwaga at malalim na kalagayan kung saan ang kanyang espiritual na lakas ay walang limitasyong pinalaki, malamang na kahit na si Xiaoyan ay hindi maaaring puwersahang bumuo ng isang medicinal pill embryo, tiyak na siya ay nabigo sa huling hakbang. Dapat sabihin na siya ay labis na mapalad na magtagumpay sa gayong hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Ang tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang dumudulas patungo sa medicinal cauldron. Tiningnan niya ang purple-red-colored embryonic medicinal pill na nakabalot sa apoy. Sumili din sa mukha ni Xiaoyan ang isang ngiti na naibsan ng malaking pasanin. Ang embryonic medicinal pill ay kasing laki ng mata ng dragon. Kulay lila-pula ang buong katawan nito. Ang ibabaw nito ay napuno ng mga lubak, na nagbigay ng pangit na hitsura. Gayunpaman, mararamdaman ni Xiaoyan ang maringal na lakas ng gamot sa loob nito. Ang ganitong uri ng lakas ay may mahiwagang epekto ng pagpapabuti ng talento sa pagsasanay ng isang tao. Karaniwang kilala na ang talento sa pagsasanay ng isang tao ay dumating sa panahon ng kapanganakan ng isang tao. Napakahirap na itaas ito. Gayunpaman, ang tinatawag na Heaven Soul Blood Bone Pill na ito ay nagawang mapabuti ito. Sa puntong ito lang ginawa itong karapat-dapat sa pangalan ng Tier 7 nito. Ang embryonic medicinal pill ay nabuo na. Sumunod ay ang huling hakbang sa paggawa ng pill. Ang hakbang na ito ay ganap na walang anumang panganib matapos pumasok si Xiaoyan sa ganoong uri ng kondisyon na pill spirit realm dahil ang lahat ng lakas ng gamot ay ganap ng pinagsama noong nabuo ang embryonic pill. Sa madaling salita, kahit na hindi ginawa ni Xiaoyan ang huling hakbang na ito, ang epekto ng embryonic medicinal pill na ito ay hindi magiging iba. Siyempre, bilang isang alchemist, si Xiaoyan ay natural na maghahangad ng pagiging perpekto. Kaya naman, hindi niya nilaktawan ang huling hakbang. Minamaniobra niya ang kanyang lakas at paulit-ulit na pinipigilan ang medicinal pill. Ang jade green na apoy na nananatili sa paligid nito ay unti-unting humina. Nagbuga ito ng mahinang init na dahan-daang tumagos sa embryonic medicinal pill. Ang masangsang na halimuyak na ibinubuga ng medicinal pill ay sapat na upang mapuko ang puso ng isang tao. Ang huling hakbang sa paggawa ng pill ay hindi nagtagal. Makalipas ang humigit kumulang 10 oras, ang embryonic medicinal pill na napuno ng mga butas ay naging isang thumb-sized na tableta. Ang mga pangit na lubak sa ibabaw ay tahimik na naglaho. Tinakpan ng pula at lila na kulay ang panlabas na balat ng makinis at bilog na tabletang panggamot, na naging dahilan upang magustuhan ito ng isa. Sa sandaling ito, kahit na ang pinakawalang alam na magsasaka ay alam na ang gamot na ito ay hindi pangkaraniwan.
Ang mga lilang at pulang kulay ay parang yin-yang na isda habang binabalangkas nila ang ibabaw ng gamot na tableta. Sa isang sulyap, tila nagtataglay ito ng ilang katalinuhan at napakahiwaga. Ang mahinang maaliwalas na halimuyak sa paligid ng medicinal pill ay nakakaakit ng atensyon sa bawat pagsinghot nito. Sa sandaling mabuo na ang medicinal pill, ang kalangitan sa loob ng Inner Academy ay biglang at mabilis na nagdilim. Ang mga patong ng madilim na ulap ay mabilis na naipon sa kalangitan. Nakikita ng isang tao ang kulay pilak na kidlat sa loob ng madilim na ulap, lumalangoy na parang pilak na ahas. Ang eksenang ito na biglang lumitaw sa langit ay naging dahilan upang huminto ang lahat sa akademya. Napatingin sila sa madilim na ulap sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, mukhang pareho silang nag-iisip nang biglang lumingon ang kanilang mga mata sa direksyon kung saan matatagpuan ang rock platform. Sa sandaling ito, isang itim na figure ang nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa lugar na iyon. Ang kanyang tingin ay pinag-aaralan ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kalangitan ng walang pagkabigla o takot. Isang Tier 7 medicinal pill. Malapit na bang ipanganak? Si Big Brother Xiaoyan. Talagang nagtagumpay siya. Itinaas ni Zinlan ang kanyang ulo mula sa loob ng isang bakuran sa Pansgate Manor. Tumingin siya sa madilim na ulap sa kalangitan at isang nanginginig na pananabik na tahimik na bumangon sa kanyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 935. Pill Lightning. Ang kakaibang kababalaghang ito na biglang lumitaw sa kalangitan ay ikinaalarma din ni Su Chen at ng iba pa. Kaagad, ang isang ikot ng rumaragasang tunog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Maraming figure ang kumikislap at lumitaw bago lumutang sa hangin. Seryoso ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa madilim na ulap na tumatagos sa kalangitan. Pill Lightning. Si Su Chen ay nanatiling suspendido sa kalangitan. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa malapilak na ahas na kidlat na gumagala sa loob ng madilim na ulap bago dahan-daang nagsalita sa malalim na boses. Ang Little Fairy Doctor at Ziyan ay nakatayo sa walang laman na kalangitan sa tabi ni Su Chen. Maging ang kanilang mga puso ay nakadama ng ilang takot sa harap ng likas na panggigipit na ito. Lahat ng Elder, makinig. Magsimulang maglagay ng formation sa Inner Academy. Kumilos kaagad kapag may nahuhulog na pill lightning sa Inner Academy. Ang makapal na madilim na ulap sa kalangitan ay tila nasakop ang kalahati ng Inner Academy. Nang makita ito, sa wakas ay sumigaw ng malakas si Su Chen na may seryosong mukha. Yes sir. Wala sa maraming Inner Academy Elder ang nang-ahas na bawasan ang utos na ibinigay ni Su Chen. Agad naman silang nag-isa bago nagmadaling bumaba at nagkalat sa lahat ng sulok ng Inner Academy. Ang makapangyarihang Daochi ay lumabas sa kanilang mga katawan at agad na nagsimulang kumilos sa konsyerto sa isa't isa. Lahat ng estudyante ng Inner Academy ay bumalik kaagad sa kani-kanilang mga dormitoryo. Huwag magtagal sa lugar na ito. Medyo nag-aalala pa rin si Su Chen matapos makita ang maraming elder na sumusunod sa kanyang mga utos. Napalingon siya at sumigaw sa Inner Academy. Nang makita ang solemn na matandang mukha ni Su Chen, ang mga estudyante ay masunurin lamang na bumalik sa kanilang mga dormitoryo sa kabila ng marami sa kanila ay nakikiramdam tungkol sa hindi pangkaraniwang pagbabago sa kalangitan. Pagkatapos nito, tumayo sila sa pasukan ng kanilang mga dormitoryo at maingat na pinagmamasdan ang kalangitan. Kapag naipanganak ang ilang sobrang mataas na antas ng mga tabletang panggamot, ang malakas na lakas ay nagbubunga ng pagbabago-bago sa kalikasan at ang pill lightning sa kalaunan ay lilito. Ang matandang ito ay nakakita ng pill lightning ng 2 beses sa aking buhay. Minsan noong nagsasanay ako sa Central Plains noong bata pa ako, nakakita ako ng isang Tier 7 alchemist na nagpino ng isang medicinal pill. Sa wakas, ang kalangitan ay puno ng mahinang kidlat ng mabuo ang tableta. Ang pangalawang pagkakataon ay ngayon. Tsaka, ang pill lightning na pinasimulan ni Xiaoyan ay mas malakas pa kaysa sa Tier 7 alchemist noon. Sa wakas ay napabuntong hininga si Su Chen pagkatapos magbigay ng mga utos. Itinaas niya ang kanyang ulo, at tumingin sa mga patong-patong ng maitim na ulap na paulit-ulit na naglalabas ng mga dumadagandong na ingay bago dahan-daang magsalita. First Elder, sa iyong palagay. Matatanggap kaya ni Xiaoyan itong pill lightning?
Ang mga magagandang mata ng Little Fairy Doctor ay sumulyap sa nakaitim na damit, binata na nakatayo habang nakatalikod ang mga kamay sa rock platform bago siya nagtanong sa medyo nag-aalalang paraan. Medyo nag-alinlangan din si Su Chen nang marinig niya ito. Agad naman siyang ngumiti ng mapait at umiling. Sinabi niya, "Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Kung tutuusin, ang bilang ng peel lightnings na nasaksihan ko ay limitado. Gayunpaman, noong peel lightning na nakita ko noon, ang alchemist ay nag-imbita ng 3 eksperto na may lakas ng 3-star Daozang upang harangin ito. Ang peel lightning ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay malinaw na mas malakas. Sa kanyang lakas, marahil ay naruroon." Bahagyang hinigpitan ng Little Fairy Doctor ang kanyang kamay habang tahimik na tumango. Ang maringal na Daochi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang tahimik na dumaloy. Napagpasyahan na niya na agad na mamagitan sakaling magpakita si Xiaoyan ng anumang senyales ng hindi niya kayang tiisin. Bantayan mo siyang mabuti. Makikialam tayong dalawa kung may mangyari. Bagamat hindi ko alam kung harangan ang peel lightning, kahit papaano, makakabahagi ako ng malaking halaga ng pasanin ni Xiaoyan. Bumantong hininga din si Su Chen at nagsalita. Ibinaba ng Little Fairy Doctor ang kanyang Snow White chin at sinabing, "Mahihirapan tayo, First Elder." Habang nag-uusap ang dalawa, mas lalong naging makapal ang madilim na ulap sa kalangitan. Mula sa malayo, tila sila ay malapit ng humipo sa lupa, na nagdulot ng isang napakalakas na presyon. Mula sa view ng mga tao sa loob ng Inner Academy sa ibaba, ang tuktok ng ulo ni Xiaoyan ay kasalukuyang puno ng mga layer ng madilim na ulap. Ang kulay pilak na kidlat ay dumaloy sa buong loob ng mga ulap. Paminsan-minsan ay nagkakabanggaan sila at sumasabog ang malakas na tunog ng kulog. Ang makalangit na iyon ay maaaring maging sanhi ng pagkataranta ng puso ng isa. Kaya naman, hinangaan ng lahat ng mga estudyante at maging ng ilang elder si Xiaoyan sa pagiging walang kibo habang nakatayo siya sa rock platform sa harap ng sitwasyong ito. Chila, isang brasong makapal na kulay pilak ang sumugod pababa mula sa isang madilim na ulap sa kalangitan. Napakasilaw ng liwanag na naging dahilan upang lumiwanag ang madilim na kalangitan. Inangat ni Xiaoyan sa rock platform ang kanyang ulo at pinagmasdan ang makapal, madilim na ulap sa malapit. Ang kumikidlat na kidlat sa loob ay tila sumasabog sa kanyang mga tainga, na nagdulot ng ingay na sensasyon na naililipat mula sa kanyang eardrums. Ito ba ang peel lightning? Matamang tinitigan ni Xiaoyan ang malapilak na ahas na kidlat na dumadaloy sa loob ng madilim na ulap. Naramdaman niya ang napakalaking enerhiya na nakapaloob dito. Pagkagulat at pag-init ng mga mata niya. Ang pinakadakilang pag-asa ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist ay ang makapagpino ng isang mataas na tier na medicinal pill na maaaring magpatawag ng peel lightning. Mula sa paraan na nakita nila ito ay isang uri ng malaking karangalan. Ito ay pareho para kay Xiaoyan. Malinaw niyang naalala na kahit na kumilos si Yao Lao upang pinuhin ang ground spirit pill noon, hindi niya pinukaw ang ganoong nakakatakot na eksena. Malamang na matutuwa si Yao Lao kung malalaman niya ang eksenang ito ngayon. "Guro, binanggit mo noon na kung ang disipulong ito ay nakapagpino ng isang panggamot na tableta na maaaring magpatawag ng peel lightning, ang disipulong ito ay nakarating na sa kwalipikasyon para makapagtapos. Sa kasamaang palad, hindi mo personal na masaksihan ang eksenang ito." Ang kulay pilak na kidlat ay paulit-ulit na kumikislap sa maitim na mga mata ni Xiaoyan. Dahan-dahang pinahid ng kamay niya ang fire seal sa noo habang mahinang bumubulong. Bang! Ang kulay pilak na kidlat ay nagsimulang magsalubong sa isa't isa, na naging mas matindi. Sa huli, ang kapaligiran ng buong kalangitan ay naging lubhang nakaka-pressure. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 segundo, biglang nahati ang madilim na ulap sa isang crack line. Kaagad, ang isang kalahating talampakang kidlat na pilak ay nagdala ng isang malakas na tunog, na umalangaw sa kalangitan, habang ito ay bumaril mula sa madilim na ulap tulad ng isang napakalaking kulay pilak na sawa. Ang target nito ay ang Purple Red Medicinal Pill sa harap ni Xiaoyan sa rock platform. Isang solemn na din ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang biglang kumilos ang pilak na kidlat. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang napakalaking heavy Zuan ruler.
Six-joint body flow ang ruler. Isang mahinang sigaw ang tumunog at ang mga figure ng pinuno ay biglang lumitaw sa isang malapit na nakaimpake na paraan. Sa loob ng 2 hanggang 3 paghinga, nag-transform sila sa isang layer ng ruler figure na napakakapal na hindi madaanan ng hangin. Binalot din nila ang katawan ni Xiaoyan. Bang! Biglang dumating ang pilak na kidlat. Bagamat bahagyang hangin na ito ng spatial mark na nakapalibot sa rock platform, dala pa rin ito ang natural na lakas na marahas na dumurog sa figure ng pinuno. Isang malakas na tunog ang agad na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Hindi mabilang na bilang ng maliliit na kidlat ang itinuro palayo ng mga pinuno nang dumating ang mabangis na kidlat. Para silang napakasiksik na maliliit na pilak na ahas na itinapon sa buong rock platform. Raging Flame. Ang figure ng ruler ay nagpatong-patong ng patong-patong, na lumilitaw na walang katapusan habang tinatanggap nito ang pilak na kidlat. Ilang sandali pa, isang mahinang sigaw ang tumunog at biglang nag-cross ang 2 malalaking ruler bago agad bumaril at marahas na bumangga sa pilak na kidlat, na nagwasak sa huli. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin matapos mabali ang isang mabangis na kidlat sa isang hampas. Kinuyam niya ang kanyang medyo namamanhid na kamay bago mabigat na ipinasok ang heavy Zuan ruler sa lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw. Magpatuloy. Dahil sa panunokso ni Xiaoyan, ang itim na ulap ay nagsimulang umikot ng mas marahas. Ilang sandali pa, isang tsila na tunog ang muling umalangaw-ngaw. Isang kulay pilak na kidlat na hindi bababa sa doble ng laki ng nauna ay muling bumaril mula sa loob ng itim na ulap. Ha 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 ha. Ang nag-iinit na mga mata ni Xiaoyan ay tumingin sa kulay pilak na kidlat na nakatransverse sa kalangitan. Agad siyang tumawa ng malakas habang ang magkabilang kamay ay nagsisil na parang kidlat. Open Mountain Seal. Basagin ito. Isang napakalaking handprint ng enerhiya ang lumabas sa harap ni Xiaoyan. Sa isang iglap, ito ay bumangon at sa wakas ay sinalubong ang napakalaking kidlat nang hindi lumiliit pabalik sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nabiglaang mga tingin sa ibaba. Bang! Ang handprint ng enerhiya ay bumangga sa napakalaking kidlat ng isang putok. Ang napakalaking pilak na kumikinang ay sumabog na parang mga paputok sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang energy hand seal ay mabilis na namutla. Ang pilak na kidlat na naging mas madilim ay nagpatuloy pa rin sa pagtungo kay Xiaoyan sa napakatigas na paraan. Ito ay talagang karapat-dapat sa lakas ng kalikasan. Gayunpaman, gusto kong makita kung gaano karaming beses mo kayang labanan. Sumili ang sorpresa sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang pilit na binasag ng pilak na kidlat ang Open Mountain Seal. Agad siyang tumawa at muling nabuo ang kanyang hand seal. Isa pang napakalaking energy hand seal ang lumitaw nang magbago ang mga seal sa kanyang mga kamay. Tahasan itong bumangga sa natitirang kidlat. Sa wakas, pareho silang nalipol sa gitna ng isang malakas na pagsabog. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa Inner Academy ay natigilan nang makita nila si Xiaoyan na puwersahang binasag ang 2 kidlat. May pananabik din na nahihirapan silang pigilan kasabay ng kanilang pagkabigla. Labanan ang kapangyarihan ng kalikasan gamit ang sariling lakas. Ang gawaing ito ay nagdulot ng pakiramdam ng lahat ng lalaki na kumukulo ang kanilang dugo, lalo na ang mga estudyanteng ito na nasa kanilang kabataan. Bang! 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 Ang tuloy-tuloy na pagkabasag ng 2 pilak na kidlat ni Xiaoyan ay tila naging sanhi ng mas matinding galit sa madilim na ulap. Kaagad, ang di mabilang na bilang ng mga pilak na kumikinang ay kumikislap habang maraming kidlat na parang pilak python ang bumasag sa mga hadlang ng madilim na ulap at marahas na dumurog patungo kay Xiaoyan sa rock platform na sunod-sunod. Isang matinding init ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang tinatanggap niya ang makapal na pilak na kidlat na bumabagsak mula sa langit. Ang kanyang karanasan sa mga taong ito ay lumikha ng kanyang cool na karakter. Gayunpaman, maaaring ito ay dahil malapit na siyang umalis, ngunit ang kasalukuyang siya ay mukhang mayabang. Dapat sabihin na ang kasalukuyang Xiaoyan lamang ang may kilos na tunay na pag-aari ng isang taong kaedad niya. Ang isang kabataan ay dapat maging matapang at handang lumaban. Naglakas loob siyang harapin maging ang kalikasan mismo. Isang jade green na apoy ang bumangon sa katawan ni Xiaoyan habang itinaas niya ang kanyang ulo at tawanan.
Ang kanyang tawa ay parang kulog habang walang tigil na umaalingaw-ngaw sa buong Inner Academy. Ibinaba niya ang kanyang mga manggas ng maraming 10 talampakan na malalaking haligi ng Daochi ang bumaril mula sa kanyang katawan at sinalubong ang pilak na kidlat na tumatagos sa kalangitan ng walang takot. Bang! 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 Ang malalakas at dumadagandong na pagsabog ay paulit-ulit na sumabog sa kalangitan. Sa bawat pagsabog ng mga ito, isa pang ripple ang lilito sa kalangitan. Ang pilak na kidlat sa kalangitan ay bumaba mula sa lahat ng direksyon. Ang mala-doomsday na paraan na ito ay naging sanhi ng malalim na recess ng espiritu ng isang tao na naglalabas ng takot. Pagkatapos makipaglaban ng direkta sa pilak na kidlat para sa 12 ng mga palitan, si Xiaoyan sa rock platform ay nagsimulang unti-unting magpakita ng maputlang ekspresyon sa kanyang mukha. May bakas pa ng dugo ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Sa kabila nito, hindi man lang hamina ang mainit na init sa kanyang mga mata. Maraming nakakamanhid na lakas ng kidlat ang mabilis na damaloy sa loob ng katawan ni Xiaoyan, dahilan upang makaramdam siya ng kawalan ng lakas. Siya ay unti-unting nahulog sa isang dahado sa panahon ng kanyang pagtutol. Unti-unting hamina ang pagganti ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang Peel Lightning ay naging mas mabangis. Ang momentum na iyon ay parabang hindi ito susuko kung hindi nito mababasag ang gamot na tableta. Bang! Isang pilak na ningning ang nagliwanag sa buong lugar habang ang isang 5 talampakang lapad na kulay pilak na Peel Lightning ay muling bumaril mula sa madilim na ulap. Medyo nagbago ang mga ekspresyon ni Su Chen at ng Little Fairy Doctor nang maramdaman nila ang lakas ng pilak na kidlat na ito. Gumalaw ang kanilang mga katawan at maglulunsad na sana ng isang rescue nang muling kumalat mula sa rock platform ang malakas na tawa ni Xiaoyan. Earth Demon Puppet, lumitaw. Isang kulay pilak na figure ang lumitaw nang wala saan sa harap ni Xiaoyan habang ang kanyang malakas na pagtawa ay tumunog. Agad na naikuyom ang kamao nito at itinapon palabas ng walang magarbong kasanayan. Nabasag ang kidlat nang itinapon ang kamao. Namayani ang katahimikan sa kalangitan. Maraming nakatulala na mga titig ang tumigas.